aming inuupahan na first time ko dito sa Metro Manila na tumira sa pamumuhay. Ito yung kaunahang kong tirahan. Dito kami umaakyat at yun ang aming kwarto noon. Since 2015 nandito ako at ngayon ay pupunta naman kami sa palengke, sa bilihan at yung ibang mga kasama ko dito. Ito yung daan, dito kami dumadaan papunta sa palengke at dati ang daan namin kapag pumapasok ako sa trabaho ko diyan sa labas, dito sa kabila lang. At kasama ko si Ate Juliet. Hi muna Ate Juliet. At ito yung tambahay namin pagka kami nagbubuo ng yung pulong, munting sambayan ng mga Kristiyano, BEC dito sa QC. Pero how many years din na dapat sila wala na dito, pero hanggang sa kasalukuyan ay nandito pa rin sila. Madami na rin yun doon. Marami na rin. Ito yung lugar namin na pinupunta. Barangay San Roque, no? Pag-asa. Pag-asa. San Roque yung Sitio San Roque, Barangay Pag-asa. Pero itong lugar na ito na ating tinitirhan ay may bunga ang nabibigay. Ilang gabi yan? Oo, ito. Tanda ko pa ito. Medyo malapit na tayo. Ito yung lugar na minsan pinagpupulungan namin. At ito rin yung bahagi na aming mga tinutulungan. Itong area na ito. Diretso ka. Kita mo? Ako, ano mo ba? Ito, nandito ako sa Sitio San Roque, Barangay Pag-asa, kung saan dito ako una nakipamuhay sa paglilingkod sa mga urban po. Habang pagkatapos ko na maglingkod sa mga katutubo sa bahagi ng Luzon sa kabuuan ng Sierra Madre, kapag bumababa ako dito sa Metro Manila, tumutulong naman ako sa simbahan upang pag-ugnayin ang mga mamamayan at ang simbahan through the government para papaano magkausap lalo higit kung may problema sa paninirahan. At simula noong 2015 na nandito ako, 2017 bago ako lumipat ng ibang area, hanggang sa kasalukuyan ay nandito pa rin yung mga dapat na i-relocate. Pero ayon nga sa mga nakausap natin, yung pong iba ay na-relocate na. Pero ang problema, bumabalik pa rin dito. Kaya tingnan po na, ito po yung palengke. Pero sarado dahil nga New Year, sarado pa yung iba. At ipapasyal ko po kayo.
ito ay kasi ito yung kasama din sa mga i-relocate. Yo. I-relocate. Ah. Pero hanggang ngayon eh, nandito pa rin. Dito. Kasi nga, dito yung, yan, katulad yung negosyo. Nalipat kasi. Na kahit nga anong gawing paglilipat ng ating pamahalaan ay bumabalik at bumabalik pa rin yung malawak pa rin ito. Pero sa ngayon, magkano mga ini-offer nung para ma-relocate? Nasa ano na din yun? 100,000? 100,000 na dati ang ino-offer lang nung 2015 ay 30 ano? 35 ganun. Pero bumabalik nga, ang karamihan niya ay bumabalik dahil nga walang trabaho doon sa paglilipatan. At ang trabaho karamihan ng mga taga rito ay sa mall, sa construction. Nandito sa Manila ang ano. Tapos may mga nagsisipag-opisina din na dito naninira. Tapos ang nilipatan mo yung mga relocate na ano. Binabaha. Ayun. Binabaha pa yung mga pinaglilipatan. Dito kahit ganito yung itsura, pero nagtutuloy-tuloy pa rin naman silang pabuhay. Siyempre kasi ito ng hanap buhay dito. Kaya nga, paano nga ba natin ilalapit sa pamahalaan? Pero tuloy-tuloy din naman, tumutulong din naman ang pamahalaan para maiayos yung kalagayan dito. Tapos yung pandemic, kumusta nung pandemic? May mga ayuda na. Tuloy-tuloy yung ayuda. Ay, grabe mo mga tuy. Dito na.